Hello guys, good day. At ito magre-repair muna tayo ng CCTV power supply. Ito guys, papakita ko sa inyo kung paano siya i-repair kasi low voltage siya. Tapos titingnan natin kung ano yung pwede nating palitan para lumabas yung 12.3 something ng voltahe Basta, ng video mo. CCTV. Video mo. Okay, ito yung power supply. Bali 20 amperes siya. Meron tayong 18 ports. And susukatin natin yung output. Yan. Set natin siya sa 50 DC volts. Yan. And sukatin natin yung output. Yan. Kailangan positive, negative. Okay. Tapos, tingnan nyo guys yung output niya. Halos ano lang. 2 point something volts lang dito sa analog multi-tester natin. Check natin kung ano yung mga parts na pwede nating palitan. Sige, balikan namin kayo mamaya. Okay, ito yung pinakang power supply niya. Power supply. Yan. Tapos guys, pagka nag-install kayo nito, 'di ba yung exhaust fan niya ay nandito, no? Tapos pag tinakip natin yung cover nito, tinakip natin. So nandun lang sa loob, hindi may exhaust yung hangin. So kailangan bubutasan niya siya dito sa tapat ng exhaust fan. Dito yung pinto, bubutasan niya siya para lumabas talaga yung hangin at hindi mag-overheat yung yung power supply natin sa CCTV. Check natin bakit siya low voltage. Ayan, natanggal na doon sa pinakang case niya. Ayan. Ito yung likod niya. Tapos guys, ito yung AC in niya. AC in, ground, line 1, line 2. Tapos ito yung line out niya. Ito yung 12 volts dapat ang output nito. So nagtataka tayo bakit yung output niya ay 2 point something lang na hindi makakabuhay ng CCTV. So check natin kung anong component yung may problema. Pwedeng yung capacitor, pwedeng yung transistor, pero focus muna tayo dito sa variable resistor. Ito. Check muna natin yan. Sige, papakita namin sa inyo kung paano siya tanggalin. Dito tayo sa soldering station natin, sa area ng soldering station. Okay, ito yung tatanggalin natin, variable resistor. Yan. Titingnan natin yung value pagkatanggal. Okay. So, bali ito yung variable resistor. Pakitingnan ko anong value. 102. 102. 102, 1,000. 1020. Yan. Bali, papalitan natin siya ng ano lang, ng 1,000 ohms na resistor na lang, hindi na variable resistor. So, pwede naman yan. So, hanap muna tayo ng pamalit dito. Okay, so meron na tayo dito nakuha na
1,000 dito sa color coding natin ay brown, black, red. Ayan, ohms or 1,000 ohms. Ito muna yung ipapalit natin doon sa variable resistor na ang value ay 1,000 din. Sige, kakabit natin siya. Yan. Yung variable natin ay tatlo yung paa, pero yung kukonect natin ay dalawang paa lang ng resistor. Kaya dito lang natin siya ilalagay na sa dalawa. Yan. Yung pinalit natin yung resistor ay at least half watt na para medyo mataba siya. Ayan yung connector niya dito sa likod. Ayan. Sa nating mahinang yung resistor, ngayon i-assemble na ulit natin siya. Okay, i-connect na natin yung line 1, line 2, and ground. Connect muna natin yung AC connector, line 1, line 2, and ground. Sige. Ito guys, so test na muna natin na hindi pa nakakonect yung output. Test muna natin dito. Set natin ulit yung tester natin sa 50. 50. Yan. Trabaho na? Sige. Saksak. Power on. Yan. Okay, pakitest. Negative. Tatlong negative dito. Tatlong positive. Okay. Tingnan natin guys. 12.13 volts. 13 volts. So, yan guys. Ayun lang yung pinalitan namin. Resistor. Hindi na variable resistor yung pinalit namin. 1K na resistor lang. Ayan siya. Sige, i-connect na namin at papakita namin sa inyo mamaya. Ayun, i-mount na natin siya dito sa box niya. Ito yung dapat bubutasan para nalabas yung exhaust ng ano. Pag nakasarado yung pinto, hindi nalabas yung init. Ayan. Connected na yung ating output. Papunta dito sa output ng mga camera. Okay. Test ulit natin. Kanina, dito natin tinest. Dito lang natin tinest kanina. Ngayon, dito na. Sa output ng papuntang camera. Ayan, oh. Ang lakas ng fan. Ang lakas ang fan. Tingnan ng output. Negative. Negative, positive. 50 volts. Yan guys, oh. 13 volts. 20 ampere. So, masusupply na naman natin dito yung 18 na camera. Okay guys, thank you for watching.